Sakto, sakit ng ano ko. Nangyari. Yun mga parts, good day. Welcome back ulit sa ating malit na channel. Today is July 30. Yan, at medyo malinis na ang aking motor. Yan, nilamusan ko lang. At may napansin pala ako sa TRC brand ko mga parts. Ay no, ayaw ko naman pansin sa video mga parts no. Tatanggal na yung pintura tapos kinakalawang na. Yan, tamang hilamos lang ginawa ko dyan. Kasi may gasgas na rin dito. Ayos lang, ganyan talaga eh. Pero at least medyo malinis na siya ngayon. At ang side mirror ko, may nag-comment kasi kung kinakalawang eh. So hindi naman siya kinakalawang, lalo na yung mga tornilyo. Yan. So for today's video mga parts, pag-usapan natin yung mga bagay na nabili ko o yung mga pinalitan ko dito, kung okay pa sila hanggang sa ngayon. Unahin natin sa sa tawag to, sa mga ilaw, yung mga peanut bulb o yung halogen type bulb na mga ginamit ko na hanggang sa ngayon almost siguro mga 5 years na sila or magsi 6 years na hanggang ngayon working pa rin sila mga parts, working pa rin. Una-una yung sa park light ko dito sa harapan, sa may headlight, ang brand niya ay AEX. Yan, hindi ko pa pinapalitan yan simula nung unang palit ko nung stock na peanut bulb sa halogen type. So okay pa siya hanggang sa ngayon. So magsi 6 years na rin niya siya. Kasi yung unang taon wala pa akong ginagalaw dito nung bago-bago pa talaga tong NMAX B1. Kumbaga para in case na magkaroon ng problema sa wiring, yung warranty ba na sinasabi nila, ewan ko lang kung totoo yun. Tapos okay pa yung AES brand na park light. Ang kulay niya siyempre doon tayo sa standard, yung pasado sa LTO, yung amber, kulay orange. So goods pa siya hanggang sa ngayon. Tapos yung park light ko sa may tail light, ang brand din nun AES. Yan, kasi yung mga stock bulb natin dyan na halogen at karamihan, maski nung una ba mapapansin ko lagi pundi yung park light nila yun. Tapos sa tail light naman natin, yung pinaka brake light still working pa rin naman. Pero di ko naman pinalitan yun kasi LED type naman yan eh, kaya matibay-tibay naman kahit pa pa. So yun yung mga napalitan ko. So, goods pa naman siya, sila pala. Tapos yung MDL, yan ayun, siguro magsi 6 years na. Sabi natin 5 years lang, 5 years na yung dalawang MDL ko na ang tatak niya DSK. Isang version 1, isang version 2 na DSK. Yung version 1 wala siyang combi na high and low. Yung version 2 may combi siya na high and low. Kabagal naman ang nasa harapan. May bulo pa kasi dito kaya hindi ako mapagpabilis eh. Biglang lubak yun no. Attitude. Oh, di tayo. Di tayo. Mas madilim dito eh. Yan, di tayo. Mas maganda isa. MDL pa rin tayo na DSK na brand. Matibay naman siya. Yan. Yung ala, siyempre sa katagalan ng panahon, yung lumens niya nababawasan talaga siya, humihina siya no. Yan, dati lakas na lakas ako sa ilaw nito eh. Parang kahit gaano kadilim eh tatagusin niya eh no. Pero ngayon mahina na siya. Pero yung high niya o yung dilaw niya malakas pa mga parts, yung dilaw na ilaw niya. Pero yung puti niya na low, mahina na siya talaga. Pero okay pa rin naman kahit papano. Ayan, so okay pa nga kaysa sa stock na headlight talaga eh, na halos di makakita sa dilim eh. Hindi maliwanagan yan, dapat bigyan liwanag eh. Hanggang madilim siya eh. Uy, malalaking truck pala dito. Kala ko wala. Oh, sige tayo, pwes tayo dito na maganda para makaliko tayo ng mabilisan sa dulo.
Tayo sa unahan, medyo kasya yata tayo dun ah. Actually, kasyang kasya tayo dito. Yun, mas maganda pwesto. Mabalik tayo sa mini driving light, no? So, sa ngayon, nag-iisip na rin ako na palitan siya kasi nga mahina na. Pero since na wala pang budget, tsagaan ko na lang muna kasi kaya pa naman, saka may ilaw pa, no? Yun, so, tapos na tayo sa DSK, no? So, yun ang medyo nahihinaan na rin talaga ako sa DSK. Pero working pa naman. Tapos, balik tayo doon sa dito sa side mirror. Yan, side mirror mga parts. Side mirror. May nag-comment kasi parang kanina lang kung kumusta daw yung Street King. Yan, Street King. Okay naman siya. Yan. Kung kinakalawang, hindi naman siya sa ngayong kinakalawang. Kasi ang ginagawa ko dito, pag nababasa, pinupunasan ko agad siya. Hindi ko siya pinapatambayan ng tubig. Lalo sa mga tornilyuhan. Pero, kakalawangin siya kasi bago pa ako bumili nitong side mirror na to, nakita ko na yung issue na yan, na kinakalawang talaga. Ngayon, kung kinakalawang naman siya, meron namang mga bagay o pwedeng pamalit na tornilyo dyan. Yan, dami dyan sa ano, sa Shopee na naman. Yun, bili kayo ng mga mamahaling bolt and nut. Yan, palitan nyo. Yan, wala na problema. Importante sa ngayon kasi kung bibili naman tayo isang accessories, wala naman talagang perfecto. Yung mga bagay nga sinasabi lang plug and play, pagdating sa inyo hindi naman talaga totally plug and play, no? So ayun, goods na tayo side mirror. Goods pa naman siya hanggang sa ngayon, wala akong nagiging problema. Kung kalawang issue yan, pag napabayaan mo, normal nakakalawangin yan. Ganun talaga eh, maski nga yung mga dekadena, di ba, kinakalawang yan. Di ba, yung makakabit sa mga dekadena ng motor, kinakalawang. Ultimo mga nut and bolt ng stock natin, kinakalawang din yan, lalo pag napabayaan or nababad talaga sa tubig. Normal yun sa metal, normal yun sa metal, di ba? Ultimo ang magneto ng scooter natin, kinakalawang eh, di ba? So yun lang, ganun lang. Wala talagang perfect na accessories na mabibili tayo eh, no? Di gaano pa kamamahalin niya. Minsan nga, pag bumili ka ng isang mamahaling accessories eh, papaisip ka, naluma na yung accessories ko ah. Dapat pala, hindi ako nakisabay sa hype. May ganun eh. Pero kung sa iba, kung hindi naman problema ang pera, wala naman problema yun eh. So okay na tayo, side mirror. Fix na tayo doon. Sa ngayon, okay pa siya. At gusto ko yung view ng angle na nakita ko ngayon dito. Although hindi siya 100% na nakakita mo talaga, unlike sa stock. Gusto naman yan. Then may nag-comment din na gusto daw magpalit ng ganito side mirror. Nagtatanong kung anong link. Pasensya na, yung link na dapat sana isi-send ko sa comment mo ay nagsarado na yung shop. Hinahanap ko pa kasi, yan, nakita ko sarado na. Parang naband yata yung store na yun. Baka may violation. So ayun, marami naman dyan, marami kayong pipili na. Saka marami ng version pag silabas nito. Mas maganda kung may ganitong version, kung ganitong side mirror pipiliin nyo, may version na malaki. Hindi ko lang kung version 4 yun eh, na ganitong side mirror eh. Yun, maganda rin naman talaga siya. Hindi katulad na mga ibang side mirror talagang mumurahin. Tapos yung ano naman, yun na, may grado. Parang hindi rin maganda eh. Ayan, okay na tayo side mirror. Ayan, saka choice nyo talaga kung sa dating sa side mirror, kung anong trip nyo, bahala kayo dyan. Yung iba nga, lit-lit ng side mirror, parang wala na magkakwenta-kwenta, diba? Maliit na, manipis pa. Pero ito, saktuhan lang to, pasado to sa standard. Yan. Tapos balik tayo sa TRC ha. TRC suspension na gamit ko ngayon. May mga nagko-comment din kasi kung kumusta na yung TRC suspension ko, kung nagpalit ba ako ng spring nya. Hindi po ako nagpalit ng spring nito. Kung ano yung nakalagay doon, yan lang din ang gamit ko hanggang sa ngayon. Kung nagbo-bottom yung suspension nyo, ibig sabihin masyado kayong mabigat, diba? Pag dumaan kayo sa lubak, yan. Sa akin naman, talagang kinakatawa talaga pag totoo na ng suspension sa likod, lalo na kung dalawa kami ng OBR ko. Talagang in-adjust ko yung preload nya sa medyo may katigasan. Hindi naman totaling matigas, pangit din naman kasi matigas na preload eh, no? Maganda yun siguro kung nasa circuit ka or kumakarera ka sa loob ng racetrack.
para stable yung plane ng suspension mo, hindi masyadong magalaw, para hindi ka itapon-tapon. Yan, depende talaga sa settings, depende rin kung paano mo gamitin yung suspension, yung mga parts, no? Depende kung paano gamitin yung motor. Ano lang naman yun. Sa akin, sinet ko sa kaya kaming dalhin dalawa ng OBR ko, yung set ng suspension ko mga parts, isa preload. Yan, idagdag ko nga pala mga parts, no? Nag-comment din kung kamusta na daw yung dual color o dual color na LED na nakalagay sa signal light ko mga parts. Yung dual color na ang brand niya ay MSM ay still working pa rin hanggang sa ngayon mga parts. Wala pa akong nagiging problema, still working pa siya. Tagal na 5 years na yata working pa siya. At masabi ko, isa sa mga matitibay ng mga LED lights ang brand ng MSM. Yan, sama nyo na dyan yung AES mga parts. Yan, matitibay ang mga yan. Depende kasi meron kasing mga ganyan na nagagaya. May peke din ganun talaga may peke din na mga ilaw talaga. So ayun yung mga bagay na nasa NMAX B1 ko. Sa mga aftermarket na mga pinalitan, still working pa rin naman. Center Island pinalusot to. Bahala tayo doon ng malaking truck So yung mga parts, yung mga accessories or yung mga bagay na pinalitan ko na hanggang sa ngayon still working. Yun. At sa TRC, balikan natin ang TRC suspension na gamit ko. Medyo haduda ako sa kanya Hindi ko sa sinisiraan kasi daig pa siya ng stock na daig pa siya ng stock na suspension ko Halos, di ko lang kung ilang months na gamit ko tong TRC brand na suspension. 4 months or 6 months. Yan, so wala pa siyang 1 year. Wala pa siyang 1 year. Siguro, wala pa ba? Wala pa sigurong 1 year. Unlike sa stock ko na wala pang kalawang. Wala pang kalawang yun Pero yung sa kailang beses ko na isugod yun ng ulan yung stock ko, wala pang kalawang yun Naibigay ko nga ng Bigol yun na umuulan Pero itong TRC may kalawang na hindi ko sa sinisiraan, pero yun ang nakikita ko diba? Kailangan bang magsinungaling tayo? Kailangan siyempre magpakatotoo tayo sa mga bagay na ginagamit natin, kahit anong brand yan. Saka binili natin to, pinaggastusan, pinaghirapan. So yun lang siguro for today mga parts. At di ko na ulit pahabahin tong maiksing video. At yun lang, pinakapaksa natin. Paksa ang pusang galaan to, Pilipino. So yun lang siguro for today mga parts. Salamat! Grabe, mainit na ngayon pero madilim pa rin. Yan talaga.